Mabiyayang umaga po sa ating lahat. Lagi pong mabiyaya ang bawat araw, actually bawat oras, bawat minuto. Alam niyo po ba nagkaroon ako ng isang 360 degrees turn from last week to now through my mindset. Dahil sa tulong ng salita ng Diyos. The Word of God. Kaya nga, ako naniniwala po ko, if you really wish, ha, to know what's best for you, ayan, basahin mo ang salita ni Jesus. Si Jesus, binigyan tayo ng banal na espiritu, bagay na hindi taglay ng mundo. Kaya dapat hindi tayo kagaya ng mundo sa paraan ng pag-iisip o sa paraan ng pagpapattern ng mga bagay-bagay. No, we belong to Jesus. At ang sabi ng Bible sa Book of Romans, and we have the mind of Jesus. We have the mind of Christ. We have the mind of the Lord. Amen po ba? So, ano po ba yung sinasabi ko? Alam niyo po last week, not to give you the complete details, no, dahil medyo personal po siya. Pero, nakinig ako last week sa maling boses na, alam nyo, pag dumarating ka sa situation at ikaw ay down, tapos yung mga taong supposed to be magsasuggest sa'yo ng maganda, isinasuggestan ka ng pangit, or should I say, hindi siya nagsasuggest, kumbaga ginagatungan pa niya yung negative na nangyayari sa buhay mo, walang pumapasok na pananampalataya doon. Lalo na, makinig kayo mabuti lalo na kung yung mga taong yan ay unbelievers. Ibang mag-isip ang mga unbelievers. No. Pag nagsalita ang mga unbelievers, halimbawa, oo nga, wala na tayong pera. Wala na tayong pera, paano tayo kakain, mga ganyan. Alam, mag-short na tayo. Mas-short na yung pera natin. Kasi usaping pera po itong sinasabi ko po sa inyo. Magastos nga masyado, ganun. Ganyan mag-isip ang unbelievers. At ako naman, siguro dahil last week talagang nandun ako sa isang sitwasyon na hindi ko na po sasabihin sa inyo kung ano, no? Parang nadala naman po ako sa ganon. Parang, hanggang napagtanto ko, na-realize ko, teka lang, niyakap ko na naman ang economy ng mundo. No? Niyakap po na naman ang economy ng mundo. Kaya parang ako ay talagang na-bless ng husto nang basahin ko po ang nakasulat sa Bible kanina. Nag-devotion ako. I usually woke up kaninang umaga mga 4:30 at syempre pagkatapos kong gawin yung mga dapat gawin, ako'y nag-devotion at na-bless ako sa ibinigay ni Lord sa akin na talata, no? Uumpisahan ko po dito. Ito yung talata. Tingnan natin. Luke chapter, ito po siya. Luke chapter, Luke chapter 12. Umpisahan ko po sa 25, sa 25. No, na yung talata. Tingnan natin kung tapusin natin sa 30, 31. Okay, 25 hanggang 31 ng tingnan natin ng Luke chapter 12. Okay, umpisa ko po sa 25. Ito po nakalagay dito na bless ako ng husto. Promise. And which of you by worrying can add a single hour to his lifespan? If then you cannot do even a very little thing, why do you worry about other matters? Consider the lilies, how they grow. They neither toil nor spin. But I tell you, not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these. Si Solomon po, pinakamayamang hari dati, pero hindi rin siya nakapagdamit ng ganong kagandang mga damit na ipinipresent ni Lord dito. Okay? Yan na po. Tingnan po natin. Sabi niya rito, saan na ba ako? And which of you, ito gusto ko ito for life is more than food, sabi niya. And the body more than clothing. Saan ba ako? Yun. And which of you by worrying can add a single hour to his life? If then you cannot do even a very little thing, why do you worry about other matters? Consider the lilies, how they grow. They neither toil nor spin.
But I tell you, not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these. But if God so clothes the grass in the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, how much more will He clothe you, you men of little faith? Okay? And do not seek, ito yung striking sa akin, ito pala siya. Ito siya, magkasunod siya. 29 tsaka 30, ito yung striking dito. Tignan nyo yan ha. And do not seek what you will eat and what you will drink. And do not keep worrying. For all these things the nations of the world eagerly seek. But your Father knows that you need these things. But seek His kingdom, and these things will be added to you. Alam niyo itong verse 30, itong verse 30, tingnan niyo ha. For all these things the nations of the world eagerly seek. Sasalin po ng mas mababa rito yung NLT. Pag ito ay talagang gagamitan mo ng terminology natin ngayon, unbelievers po ang sinasabi dito. Ipaparaphrase ko po siya. Sabi niya, ito ang sabi ni Jesus dito, do not worry about what you will eat or what you will drink. Sabi niya, for all these things are the concerns of the unbelievers. Or sa ibang salin, these are the concerns of the unbelieving world. Pero hindi naman tayo unbelievers, di ba? We are believers. How come nagkakaroon tayo ng mga maling kaisipan? Isa pong bagay dyan yung pakikinig o pakikisalamuha natin sa mga unbelievers. I'm not saying huwag kang makisama sa kanila, pero yung mga ideas nila, yung mga opinions nila, hindi ka dapat palamon doon. Kasi iba yung isip nila sa isip natin. Iba na po tayo. May pagbabagong naganap sa atin. Di ba? Ang unbelievers po talaga, nakafocus lang sila sa mundo. No? Although minsan nai-intimidate tayo. Ito talaga, bakit hindi ba kayo nai-intimidate? Na parang nakikita mo, parang teka, umaasenso yata sila. Parang gan. Tumarating yan. Pero not until bumalik ka sa salita. Dahil dito sa salita ng Diyos, makikita mo yung linaw o kapahayagan na talagang gustong ipahatid ng Panginoon po sa atin. Na tayo, wag na tayong titingin sa panlabas na anyo, tignan natin yung katotohanan ng kanyang mga pangako sa atin. Mga salita po niya. No? Yan, maliwanag ito. Hindi na po kailangan ito ng mas malalim na ano. Ang hinahanap ng mundo talaga, material things. We need material things kasi ito naman nagsasabihin ko, nandito pa rin po tayo sa mundo. Ito ang gusto ko sabihin, nasa mundo tayo pero hindi ang mundong ito ang ating tahanan, ang langit. Bakit? Yung mga unbelievers din naman nasa mundo sila at hindi rin ito ang tahanan nila. Impyerno, di ba? Bakit? Hindi sila mamatay? Kasi parang ang kaisipan natin dati ganito believers kami. Taga-langit kami. Parang gusto mong sabihin yung mga unbelievers taga dito rin sa lupa. Hindi rin sila taga rito Mamatay din sila Sa impyerno. Taga-impyerno sila. Diba? Ganun yun. Diba? Kung talagang lalawakan mo Pero ang punto lang kasi dito ng Lord, sabi niya rito, yung mga bagay na yan ng mundo, ganyan mag-isip ang mga hindi mananampalataya. Natatakot sila. Actually, ang gustong iano ni Lord dito, ang gusto niyang ilinaw dito, ang mga hindi mananampalataya natatakot doon sa outcome o magiging outcome ng kanilang buhay kasi wala silang katiyakan. There's no assurance sa kanila. Tayo, believers po tayo, may assurance. Kaiba tayo sa kanila. Kaya wag tayong umakto na parang sila. Sapagkat ang mind nila ay mind ng isang natural na tao. Pero sa ating mga believers, ang napakaganda na sinasabi ng Book of Romans, we have the mind of Christ. Ka-good vibes ka na ba? O hindi ka ba ka-good vibes? Magdesisyon ka na maging ka-good vibes. Pakiclick mo ang subscribe button. Pag na-click mo na yan, no-notify ka ng YouTube kung meron tayo mga bagong videos dito sa ating channel. At syempre, wala tayong ibang pag-uusapan kundi si Hesus Kristo, ang kanyang tinapos na gawa sa krus, at ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Thank you. God bless sa ating lahat.